siguro natin itong lahat. I worship you, my creator God, lover of my soul, Savior of my life. You alone, I am lifted up, glorious King above, holy Lamb of God. You are worthy of all
ang niya ako, pagka magaya-gaya mo siya ako na kami, nagaya mo na, hindi pa nagpunit mo. Ito, so amok-matan ay alam ko naman po na ready na po ang tenga natin para makinig. So, let's call Sister Carol, siya po ang magbibigay ng mensahe. Praise the Lord. Matagal akong hindi nagpa-facilitate ng Bible study. Bible study, sabi nila, ay Bible study ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang iisa ang nagsasalita, facilitator lang po ako. So, kung babasahin natin lahat ang salita ng Panginoon, tapos isa-isa mag-i-explain. Ano po? Yung naintindihan natin. Amen? Amen. By the way, ang ibig sabihin ng amen, yung pag-a-agree. Parang yes sa atin. Kaya, kung kunwari may sinasabi si MC na praise the Lord, pag sinabi niya amen, hindi ibig sabihin na end of prayer yun. Amen? Naintindihan po natin? Amen. Okay. So, ang babasahin po natin ngayon is Ephesians chapter 6, verse 12. Narinig ko ito kay Sister Maydel nung nag-prayer and fasting kanila 2 weeks ago. Kaya parang nagustuhan, maganda ito na pag-nilay-nilayan natin. So before we read the Ephesians chapter 6 verse 12, tayo po ay manalangin. Diyos namin na makapangyarihan, maraming salamat po at tinipon mo po kami upang kami ay makapag-aral sa iyong banal na salita. Lord, gamitin mo po ako as your mouthpiece, O God, para po ma-share ko kung ano ang gusto mong ma-share para sa amin, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng divine wisdom, divine knowledge, divine revelation, O God, ngayong oras na ito, Panginoon, para po ang aming ginagawa ay naaangkop para sa iyo. Lord, hindi po ritual ito na gawain namin, kundi ikaw po ang nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Ikaw ang manguna at mahuli, Lord. In Jesus' name, Amen. So, meron po doon, tinatawag ko si Martin para basahin niya ang Ephesians chapter 6, verse 12. Ayan. Masabi mo lang. Babasahin mo lang. Basahin mo na. Hindi ko marunong. Sige na. Marunong. Basahin mo masyado. Ay, huwag mong sabihin na si Shari ang magbabasa dyan. Oh. Sige na. Introvert. Introvert. Sige na. Chapter 6, verse 12. For we do not wrestle, King James Version ito, baka ano yan? NIV. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Heavenly realms. NIV like that. Sabi dito, we are not against flesh and blood. Sino yung flesh and blood na yun? Tao. Diba? Kung nasa sa pamilya tayo, sa pamilya natin, kunwari may nakaalitan ka sa pamilya mo, ang ilagay natin sa utak natin kasi every Thursday after Thursday, Sunday after Sunday, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Diba? So, kung kunwari si Sister Karen, nagkaalitan sila ng asawa niya, hindi yung asawa niya ang kaaway niya.
kundi yung namamagitan sa kanila. Sino ang parating namamagitan sa atin? Si demonyo, di ba? Kasi Kristiyano tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Kaya si demonyo, ang bilis din niyang nagdi-devour, umiikot sa atin. Kaya, di ba, ang family natin, mas gusto pa natin na makasalamuha yung mga friends natin outside kaysa sa family natin. Di ba? Like for example, ang experience ko, tumatawag ako sa ibang tao. Nasabi ko na naman to last year or 2 years ago. Tumatawag ka sa isang tao, ang bait-bait mo, di ba? Hello, kamusta? Oh, bakit? Oh, sige, di ba? Ang bait-bait natin sa phone, di ba? Pero pag yung asawa mo ang nagsalita sa'yo, ano naman? Lumabas yung pagka-terror natin. Di ba? Tinatawanan natin ito pero totoo. Kasi experience ko, yung asawa ko nung isang araw, blinak ko kasi September 1 tumatawag ako sa kanya, hindi niya tinitingnan. So blinak ko siya September 9 kasi hindi pa siya nagre-reply, hindi niya nasisisin yung message ko, yung tawag ko, hindi siya nag-call back. Tapos ito ang napa-reveal sa akin. Tapos kaninang umaga, ay hindi ko siya i-block kasi hindi ko siya kaaway. Hindi ko siya kaaway. Ang umaway sa atin, ang nagpokos ng away sa atin ay ang demonyo. So, ano yung principalities na sinasabi niya rito? Against the powers. Yung principalities, yung evil, si demonyo. Yung powers, yung evil attacking Christians or believers. Yun yung power. So, it is not a hand-to-hand combat. Hindi yung ang laban natin ay hindi flesh, kundi anong gagawin natin para malabanan natin ang mga yun. Just go to your room, kneel down, and pray. Yung neology na sinasabi nila, anong ibig sabihin ng neology? Yung mag-kneel down ka and then you pray. Amen? Kasi yun lang ang sandata natin na bilang isang Kristiyano. Huwag tayong magpa-preoccupied dun sa mga attack of the enemy. Amen po ba? Yung mga trabaho ng demonyo na umaatak sa ating pamilya, kung minsan yun ang chini-cherish natin eh. Yung nangyari na yung cause ng away natin bilang mag-asawa, or the father against the son, or the father against daughter, ganun. Sino ang nagkukos ng away? Si demonyo. Diba? Kasi sabi sa John 10:10, John 10:10, chapter 10, verse 10, the devil comes to steal, to kill, and destroy. Ang demonyo, ang trabaho lang niya, magnakaw, pumatay, at sisirain niya tayo. Ang uunahin niyang sisirain, yung pamilya natin. Sa abroad, ang daming nagkakahiwalay na magpapamilya nang dahil lang sa LDR. Long distance love affair. Ang daming naghihiwalay. Marami na akong nakita doon sa Canada na kawawa yung mga bata. Kawawa yung mga bata. Kasi, yun na, sinira ng demonyo ang kanilang pamilya. Kasi ang trabaho niya is to steal, kill, and destroy. Sabi niya doon. So, ang gagawin natin, punta tayo sa Ephesians chapter 6, verse 11. Kailangan mag-focus tayo sa pagka-Kristyano natin.
Tapos, wag nating ikita sa wag nating i-anchor ang ating ang ating faith sa mga tao. Kunwari, nakikita nyo ako na tumatayo ngayon, pero may nagawa akong pagkakamali, tao rin ako na may pagkakamali. Huwag yung pagkakamali ko ang tignan ninyo, kundi i-anchor natin ang ating spiritual life sa Panginoon. Amen? So, sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 11, Martin, pakibasa. Martin. Marty pala. Yung, dito. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Amen? Amen. Ano yung full armor of God? Saan ko nakita yun? Sa chapter 17, verse 17. Ayun. Ano yung full armor of God? Hindi literal na helmet ito ha. Pag nakaano kayo, sumakay kayo ng motor, hindi literal na helmet itong sinasabi nito. Amen? Yung helmet of salvation, yun yung assurance or yung hope. Ano yung hope sa Tagalog? Pag-asa. Hindi yung sigarilyo po. Yun ang, ano tinatawag niya dito na salvation? Yung eternal life. Yun yung inaasam natin na makakamtan natin after death. Pag namatay na tayo, yan ang hope natin para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Amen. Yung next is the gospel of praying always with. Saan yung ano? Asan yung iba? Next, belt of truth. Ano po eh? Tapos na tayo natin. Sumasin. Basta chapter 6, verse 11. Put on a Ayun. Take unto the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Saan nilalagay yung breastplate? Dito, di ba? Ano ang naproprotektahan dito? Ano ang naproprotektahan? Yung lungs ba? Heart. Amen. Yung a pure heart. Gusto ng Panginoon ang pure heart. Yun ang i-guard natin. The breastplate of righteousness. Tapos, ang next, yung shoes. Yung shoes na gospel of peace. Because it is our firm foundation. Na yung shoes natin, literal, siya yung nag-carry sa atin. Di ba? So, and then next, shield of faith. Yung trust natin sa Panginoon. And then, lastly, the sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? Refers to the Word of God. Yung Bible. So, kailangan sana natin may Bible sana tayo. Kung wala pa tayong pambili ng Bible, may cellphone naman tayo. Pwede kayo mag-apps, Bible apps. Para kahit saan man kayo mapunta, babasahin ninyo. Doon sa Canada, pag nagbabas ako, may apps ako na naririnig ko yung Bible. Maganda yun na naririnig mo, na kasama mo. Kung hindi ka makapag-pray, kasi may time din na hindi tayo makapag-pray, nakikinig tayo ng praises song, worship song, o kaya yung Bible na lang.
Hindi yung puro ML. Alam niyo, yung ML, ginawa ng demonyo yan para ma-distract tayo. Lahat ng game sa phone, ginawa ng demonyo yan para ma-distract tayo. Paano kung darating ang Panginoon, nag-ML tayo, or nag-crowd jam tayo, or ano pa yun, di ba? Yung Candy Crush tayo, saan tayo pupulutin? Sa impyerno. Because, yung sabi nga sa John 10:10, the devil comes to steal, kill, and destroy. So, sa Ephesians chapter 6, verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen po ba? At meron po din yung sinabi niya doon na ano po ang book. Pray without ceasing, or pray continually. Sabi niya doon. Kailangan mag-pray tayo kahit saan tayo. Hindi natin kailangan ang mat para mag-pray. Pwede tayo mag-pray sa CR, kung nag-bawas ka. Pwede kang mag-pray sa kitchen while you're cooking. Pwede kang mag-pray sa daan. Pwede kang mag-pray sa sasakyan para bigyan tayo ng protection. Yun ang importante, protection. Tapos, every night, while before na matulog tayo, sabihin natin sa asawa natin o sa mga anak natin, I love you, anak, I love you, lakay. Kasi hindi natin alam, baka yun na ang last na I love you natin sa mga mahal natin sa buhay. Hindi ko kayo tinatakot, pero nung pagtuntong ko ng 50, andun na yung na inaasahan ko ng mamamatay ako. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Di ba? Kahit nga, maski bata, maski matanda, iba-ibang edad. Kung sa Facebook, ang daming may bata na namamatay ng dahil sa cancer, may matanda na namamatay, but praise the Lord, si mama, buhay pa. Akala namin mamamatay ito kasi lahat ng vital signs niya mababa noon, but praise God, kasi buhay pa. Nakita naman.